Ako si Jenna, isang simpleng babae lang na mahilig mag-scroll sa Facebook bago matulog. Sa dami ng drama, memes at chismis online, bihira ako magseryoso sa mga posts. Pero isang gabi, isang ad ang umagaw sa atensyon ko. May page na nagbebenta ng free love items, mga branded na bag, sapatos at gadgets. Lahat mura, halos kalahati ng presyo. May libu-libong likes at puro positibong comment ang page nila. Kaya't nag-message ako. Isang iPhone 13 Pro ang napili ko. 18,000 lang daw. Pinadala nila ang picture. May video pa. Mukhang legit. Sabi ng admin, may reservation fee na 3,000 para ma-hold sa akin, ma-reserve. Nagpadala ako. Pagkatapos ng bayad, naging madalang ang sagot nila. "E-check lang po namin sa warehouse, ma'am. Wait lang po," sabi nila. Kinabukasan, wala na. Block na ako. Nang tignan ko ang page nila, wala na rin. Parang nag-deactive bigla. Bumagsak at nang lumo ako. Ikwento ko kay Jonah, kaibigan kong tech. Sinabihan niya akong buksan ang Facebook group kung saan may mga nagbabahagi ng ganitong modus. Doon ako tuluyang nayanig. May isang thread na nakapin. "Mga nawala dahil sa modus. Huwag niyong baliwalain." Ayun yung nakasulat sa post. At nakita ko ang pangalan ng page kung saan ako nagbayad. Isa-isang mga komento ang lumalabas. Si Pau, nawala ng 25,000. Si Maris, sinabihan ng admin na may delay sa courier. Tapos, nawala rin. Pero may isang comment na talagang nagpahinto sa puso ko. Yung kapatid ko, nawala after makipagkita sa seller. Hindi na siya umuwi. Ayan din pangalan ng page nila. Nakipagkita? Bulong ko sa sarili. Hindi pala lahat ng online, scam lang. May mga nagkakasundo na meet up, lalo na kung malaking halaga. Ayon sa post, nagtagpo raw sila sa isang lumang apartment sa Las Piñas. Pero hindi na lumabas ang biktima. Missing na. Nalaman ko ang address sa comment. Gabi yun. Bumiyahe ako. Dala ang recorder at pepper spray. Masyado akong determinado. Ayokong ako lang ang mabiktima. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Nung nasa lugar na ako, ang lugar ay tahimik. Luma ang apartment, parang inabandonadong bahay. May nakabukas na ilaw sa second floor. Umakyat ako. Mabigat ang mga hakbang. Pagbukas ko ng pinto, may babae. Maganda, mukhang mabait. "Ikaw po yung buyer?" Aniya. Biglang bumalik ang pakiramdam ko. Ito ang eksaktong video na pinadala nila dati sa chat. Siya ang nagpakita ng iPhone. Tumango ako. Nagkangitian kami ng matagal. Pero ramdam kong may mali. May tinext akong location kay Jonah, just in case. Pinapasok niya ako. May mesa, may phone na nasa box. Pero bago ko pa mahawakan, sumara bigla ang pinto. Alam mo ba, huli na ang lahat ng pumasok dito. Hindi na nakakalabas. Bulong ng babae. Napaatras ako. Biglang may dalawang lalaking lumabas mula sa kwarto. Isa may hawak na bat, isa may duct tape. Sinubukan kong tumakbo, pero nahuli ako. Tinakpan nila ang bibig ko. Pilit akong hinihila papunta sa madilim na banyo. Pero may malakas na kalabog. Sinipa ang pinto. May mga pulis. "Icebox cam operation. Uli kayong lahat," sigaw ng isa.
Yung text ko kay Jonah, hindi ko alam, agad niyang ipinasa sa pulis. Matagal na raw inirereklamo ang grupo. Gumagamit sila ng Facebook para maghanap ng biktima, ninanakawan at sa ilang kaso, pinapatay. Nahanap ang mga gamit ng nawawalang biktima sa loob ng apartment. May mga SIM card, ID, wallets at isang kahon na puno ng cellphone na peke. Isa ako sa mga nakaligtas. Tumistigo ako laban sa kanila. Nalathala sa balita ang buong kaso. Marami pang ibang sellers online ang konektado sa sindikato. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang iba pang nawawala. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Ako si Lance, graphic artist. Tahimik ang buhay ko. Bahay, trabaho, Facebook. Hindi ako palakibo sa totoong buhay. Pero sa online world, makulit at maingay ako. Doon ko siya nakilala. Si Elise. Nakita ko lang siya sa People You May Know. Ang ganda ng profile picture niya. Morena. Classy. May ngiti na parang artista. Out of curiosity, nag-friend request ako. Di ko in-expect pero in-accept niya agad. Doon nagsimula ang lahat. Una, like and comments lang. Cute na emojis, sweet na good morning sa chat, hanggang sa naging daily ang pag-uusap namin. Nagpadala siya ng voice message. Boses niya, ang lambing. Tinatanong ko siya kung pwede kami magkita. Sabi niya, hindi pa pwede ngayon, hindi pa safe. May trauma raw siya sa dating nakarelasyon. Stalker, abusive. Naiintindihan ko kaya tinais ko. Lumipas ang mga linggo, lalong lumalim ang feelings ko sa kanya. Isang gabi, sinabi niya ang problema niya. Lance, kailangan ko ng tulong. May medical emergency ang kapatid ko. Na-ospital siya. Hindi ko alam saan kukuha ng pera. 15,000 ang kailangan. Wala akong masyado na savings pero gusto kong makatulong. Pinadala ko agad. Nagtiwala ako sa kanya. Nagpasalamat siya. Umiyak sa voice message. Sobrang totoo. Sobrang emosyonal. I felt like a hero. Pero makalipas ang 2 araw, nawala siya. Account not found. Bigla siyang nawala sa Facebook. Na-unfriend ako? Hindi. Deleted na ang account? Messenger? Wala. Pati yung sa mga messages, wala na sa inbox. Para akong sinampal ng realidad. Nang tignan ko ang common friend namin, nagulat ako. Yung client na may mutual friend pala, hindi ko kilala. Hindi ko pa siya nakausap kahit kailan. Troll account. Hindi ko napansin noon. Nagsimula akong mag-search. Ginamit ko ang Google Reserve Image Search sa profile picture ni Elise. At lumabas ang sagot na kinakabahan ako. Isang Ukrainian model pala ang nasa larawan. Hindi siya si Elise. Hindi siya Pilipina. Hindi siya totoo. Pakiramdam ko, binanlian ako ng tubig na mainit. Pero hindi doon natapos ang kwento. I joined a Facebook group na tumutulong sa mga na-scam online. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako. May 18 kaming lalaki na nilapitan ng Elise na yon. Iba't ibang pangalan sa profile pero parehong picture, parehong muka ang ginamit sa amin. Lahat kami na biktima. Yung iba, 5,000. Yung isa, umabot ng 40,000. Pero may isa kaming miyembro, si Carl, ang nag-push
para hanapin kung sino ang nasa likod. Hacker siya. Ginamit niya ang payment reference at mobile number kung saan kami nagpadala ng pera. Sa tracing niya, lumabas ang isang tunay na pangalan. Jonel. Isang lalaki sa Quezon City. May 4 na dummy accounts. Isang scammer. Pero ang mas nakakakilabot, isa sa mga kaibigan niya sa real account niya ay isang babae. May parehong boses sa voice messages. Si Clara. Pangalan sa ibang fake account. Siya ang tunay na utak. Umiikot sa Facebook. Niloloko ang mga lalaki gamit ang ganda at paawa. At hindi lang pera ang nawawala. Isa sa amin si Brian ang nagpakamatay. Dahil bukod sa pera, na-blackmail siya. Nagpadala siya ng video na hubad. Ginamit daw yan para takutin siya. Kami ni Carl, nagtulungan para dalhin ang kaso sa Cybercrime Division. Pinursige naming mahanap sila. Maraming nangyari, maraming naging pagsubok. Pero nang huli, naaresto si Jonel. Si Clara, nasa surveillance pa rin. Hindi man bumalik ang pera, pero nahanap namin ang hustisya. Ako si Kenneth, 24 anyos, isang tahimik na binata mula Caloocan. Hindi ako gwapo, hindi rin popular, pero sa online world, nagkakaroon ako ng lakas ng loob. Sa Facebook, palagi akong naglalike ng mga post ng mga magagandang babae. Isa lang ang trip ko, makipag-chat sa mga open-minded. Isang gabi, habang wala akong ginagawa, may nag-message sa akin. Maganda ang profile pic, chinita, maputi, sexy. Hi, cute ka sa profile mo. Bored ka din ba? Hindi ko alam na ang hi na yon ang simula ng bangungot ko. Naging madulas ang usapan namin. Saglit lang, nasa private chat na kami sa Messenger. Pabiro siya. Palandi, parang totoo. Hanggang sa umabot sa "Wanna see me?" Video call tayo. Sabi niya, mag-off cam lang ako muna. Siya lang daw magpapakita. Tinanggap ko. Naka-off ang camera ko. Pero siya, naka-cam. May katawan. Walang damit. Nangingiti. Gusto mo ba talaga? Hubarin mo rin. Sa init ng ulo at pagkakatanga ko, napadala ako sa tukso. Ginawa ko. Pinakita ko ang sarili ko. Wala akong saplot. Tapos, nagbago ang boses niya. Naging matigas. Nice. Na-record ko lahat. Ngayon, padala ka ng 10,000 o ipapakalat ko to. Natulala ako. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko ang kasunod na message. May list ako ng mga friend mo. May list ako ng mga friends mo. Gusto mo ba sila ang unang makakita? Tinignan ko. Pinicturean niya ang profile ko. Tapos pinakita niya ang list ng mga kaibigan ko. Pati mga kamag-anak. Binigyan niya ako ng GCash number. May 30 minutes daw ako para magpadala. O i-upload niya raw ang video ko sa Facebook at sa mga group chat ng kaibigan ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nagpadala ako ng 3,000. Pero sabi niya, hindi sapat. 7,000 pa. Nang makita niyang natatakot ako, tinawagan niya pa ako. Pero hindi babae ang nasa kabilang linya. Lalaki. Barako. Mura ng mura. Alam mo kung gaano kadali i-upload to. Sa isang click lang, boy.
Baka pati nanay mo makita to. Umiyak na ako nun. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Hindi ako makakain, makatulog. Akala ko madali lang. Pero ang isang sandaling kalibugan ay naging multong hindi ko matakasan. Pero may ginawa akong desisyon. Nag-google ako. Nakaabot ako sa Cybercrime Division ng PNP. Tinawagan ko sila gamit ang ibang number. Pinatrace ko ang GCash account. Sabi nila, marami ng biktima ang gumagamit ng ganong modus. Ang payo nila, huwag magpapadala ng kahit ano. Putulin ang communication, i-report ang account, i-save ang lahat ng screenshots. Sa loob ng 3 araw, araw-araw akong tinatakot ng scammer. Pero hindi na ako nagpapadala. Blinak ko siya. Naging paranoid ako sa loob ng 1 linggo. Pero hindi niya tinuloy ang pagbabanta. Dahil ang totoo, karamihan sa kanila, umaasa lang sa takot ng biktima. Pag hindi ka na bumigay, lilipat sila sa iba. Pero natutunan ko ang leksyon na di ko na kailanman uulitin. Ngayon, kasali ako sa isang online group na tumutulong sa mga lalaki na na-blackmail. Tinuturuan namin silang tumindig, lumaban, at huwag hayaang ang kahihiyan ang sumira sa kanila. Kaya kung may nag-message sa'yo ng, "Hi, video call tayo?" Send mo pic mo. Tanungin mo muna ang sarili mo, o gusto mong matulad sa akin? Ako si Nelson. 27 na ako. Freelance photographer. Matagal ko nang gustong bumili ng second hand na drone. Pero mahal. Mahal kasi pag brand new. Kaya laking tuwa ko nang may makita akong nagbebenta sa Facebook Marketplace. DJI Mini 2. Halos kalahati ng presyo. Mukhang legit ang seller. Kompleto ang details. May mga actual photos. May reviews pa mula sa ibang buyers. Name niya, Ronel. Nag-chat kami. Sabi niya, fresh daw yun. At ang unang makikipag-meet up sa kanya, doon niya daw ibibenta. Hindi ako nagdalawang isip. Kita daw kami sa bandang Valenzuela, 6:30 PM, sa isang lumang gasolinahan na hindi active. Doon na nagduda ang pakiramdam ko. Pero dahil mura, hinagat ko pa rin. Sino ba namang ayaw sa 10K na drone? Dumating ako, 6:00 ng gabi. Medyo madilim na, umuulan pa. Nasa may gilid ako ng gasolinahan. May waiting shed. Sabi ko sa chat, "Boss, nandito na ako. San ka banda?" Sumagot agad siya, "Lapit ka sa may bandang abandonadong truck. Nandun ako sa loob. Ayoko mabasa ang drone." Naglakad ako papunta sa truck. In fairness, mukhang wala namang tao sa paligid. Pero nang sumilip ako sa loob, walang tao. Nang akmang lilingon ako pabalik, may malamig na bakal sa bato ko ang tumama. "Huwag kang sisigaw. Lahat ng gamit mo, ilabas mo na." 3 lalaki, naka-hoodie. Isa, may kutsilyo. Isa, may baril. At ang isa, ay yung Ronel, yung nakausap ko sa marketplace. "Lagay mo dyan yung cellphone mo, wallet, at yung 10,000 kung ayaw mong tumiklop dito." Naguguluhan ako. Hindi ako makagalaw. Pero habang nagkukunwaring takot na takot, pansin ko ang isang mali nila. May GoPro ako sa dibdib. Yung maliit na bodycam na nakaklip sa sling bag ko. Naka-on yun. Nirecord ko ang buong pangyayari. At hindi lang yun. Nag-send ako ng live location sa kapatid ko
bago pa man ako bumaba ng jeep. Bigla akong tumakbo. Binato ko ang bag ko para mailigaw sila. Narinig ko ang sigaw. "Puta! Habulin nyo!" Tumakbo ako sa kalye. May nararamdaman akong kalsadang merong CCTV. Sumigaw ako sa isang tindera. "Ate! Hold up! Tumawag kayo ng pulis!" May sumigaw sa tricycle terminal. "Huy! May hinahabol! Baril ata yun!" Nabigla ang mga hold-upper. Nagkagulo. Isang tricycle driver ang lumabas na may baril na paltik. Pumutok yun sa ere. "Huminto kayo!" Kanya-kanyang takbo ang mga hold-upper. Ang isa, nadulas at natumba. Inapakan ng mga tambay. Nahuli ang isa. Ako naman, nakabalik sa tindera. May tawag na sa pulis. Dumating sila makalipas ang 5 minuto. Nireview ng mga pulis ang body cam footage ko. Nakita nila ang mukha ng 3 hold-upper. Lahat ay may record na pala. Modus nila ang marketplace meet-up, hold-up. Isa ay wanted na pala sa Cavite. Kinabukasan, viral sa social media ang CCTV at footage ng pangyayari. Pati ang body cam ko. At ang twist, yung tricycle driver na bumaril sa ere, pulis pala na naka-off duty. Nasa terminal lang kasi dumadaan talaga siya doon tuwing pauwi. Ang layo ng tiyempo, no? Hindi ko nakuha ang drone, pero nabawi ko ang 10,000. At higit sa lahat, napatigil ang modus nila at naging aral sa lahat. Huwag basta-basta magtiwala sa meet-up, lalo na kung ang presyo ay sobrang mura. Baka ang kapalit, buhay mo. Ako si Nina, 30 anyos. Dalagang call center agent sa Quezon City. Wala akong boyfriend for 3 years na. Sabi nila, masyado daw akong choosy. Pero ang totoo, takot lang talaga akong masaktan ulit. Pero isang araw, nagbago ang lahat dahil sa isang message request sa Facebook. "Hi Nina, ang ganda ng ngiti mo sa last photo mo. Hope this doesn't sound weird. Just wanted to say, you made my day." Sabi sa message. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Michael. Tall, moreno, naka-uniform ng sundalo sa profile pic. Nasa Qatar daw, nagtatrabaho bilang Army Logistic Personnel under UN. Gwapo, disente, at higit sa lahat, mabait kausap. Naging araw-araw ang pag-uusap namin. Mula Facebook, lumipat kami sa Messenger. Maya-maya, sa video call. Pero laging madilim ang paligid sa kwarto niya. Nakamask minsan at laging nagdadahilan na mahina raw ang signal, kaya off-cam lagi. Pero kahit ganon, nahulog ako. Puno ng good morning mahal, ingat sa work love, at mga planong pag-uwi ko, aalagaan kita, papakasalan kita, hindi ka naiiyak. Pinakilala ko siya sa kaibigan kong si Jane, pero duda agad siya. "Nina, bakit hindi pa kayo nagkikita kahit isang beses? At bakit laging off-cam?" Defensive ako. Mahigpit daw kasi ang security sa base nila, sabi ko. Pero isang araw, dumating ang pinaka nakakapanabik na mensahe. "Love, may good news ako. Pauwi na ako sa Pilipinas, pero may problema. Na-delay ang clearance ko dahil sa excess baggage. May dala akong pera na naipon ko, about $70,000. Ayaw nila paliparin kung wala akong clearance fee na worth $2,000.
Kailangan ko ng tulong. Kinabahan ako, pero dahil mahal ko na siya, tumulong ako. Nag-loan ako sa co-op namin. Nagpadala ako. At pagkatapos nun, hindi na siya nagparamdam. Isang araw, 2, 3, walang message. Hindi na active ang messenger niya. Nang buksan ko ang profile, biglang naging account not available. Sinubukan kong i-check ang mga fast photo na pinapadala niya. Ginamit ko ang Google Image Search at ang sakit sa sikmura nang lumabas ang resulta. Stock photo pala ang ginamit. Isa siyang model ng stock photography sa isang website. Hindi si Michael, hindi sundalo, hindi totoo. Nagtataka ka siguro bakit ako naniwala, bakit ako nagpabiktima. Kasi mahirap makita ang kasinungalingan kapag ang gusto mong maririnig ay totoo. Hindi lang pala ako ang biktima. Sa tulong ni Jane, sumali kami sa isang support group. Doon ko nakilala ang mahigit 16 na babaeng na biktima ng parehong modus. Iba-ibang pangalan, pero iisang pattern. Isa sa kanila, si Ate Liz. 150,000 ang nawala. May isang babaeng buntis, hindi kay Michael, pero dahil sa depresyon, napabayaan ang sarili. Nag-file kami ng kaso sa cybercrime. Na-trace ang isang bank account sa Pampanga. Hindi kay Michael, kundi sa isang 22 anyos na lalaking parte ng scam syndicate. Ang kanilang trabaho, maghanap ng foreigner, manligaw ng lonely woman at magnakaw ng damdamin. At higit sa lahat, pera. Ngayon, ginagamit ko ang karanasan ko bilang babala sa iba. Hindi ko kinakahiya ang nangyari. Kasi kung may natutunan ako, hindi lahat ng I love you ay galing sa puso. Minsan, galing yun sa taong walang konsensya. Kaya palagi kayong mag-ingat sa mga nakikilala nyo online. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento, Sir Dave.